Ang tunay na pananampalataya ay naipapakita sa pamamagitan ng paglilingkod na may pagmamahal. Itinuring ni Jesus ang kanyang sarili na kaisa ng mga nagugutom, nauuhaw, may sakit, nasa bilangguan at mahihirap. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay nasusukat sa kung paano natin inaalagaan ang mga nangangailangan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa malulhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalulhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay service, paglilingkod. Ngayong araw na ito, dinadala po tayo ng ating ebanghelyo tungkol sa tunay na diwa ng paglilingkod. Sabi nga, "You cannot love without serving, though you can serve without loving." Hindi ho lahat ng naglilingkod ay nagmamahal, pero lahat po ng nagmamahal, naglilingkod. Kaya magandang tingnan natin yung mga naglilingkod sa pamahalaan, naglilingkod sa ating simbahan. Kung tayo mismo ay naglilingkod, tingnan natin, yung bang paglilingkod natin ay may pagmamahal? At yung bang paglilingkod natin ay galing sa pagmamahal? Pwedeng ginagawa mo ang isang bagay, hindi mo naman mahal ang ginagawa mo. Pwedeng nagbibigay ka, pero hindi mo naman mahal ang pagbibigay. Pero ang taong nagmamahal, palaging nagbibigay, palaging naglilingkod. You cannot love without serving. You cannot love without giving. At itong gospel natin, mga kapatid, ngayong araw na ito, narinig natin ang kwento ng last judgment, ang huling paghuhukom. At sinasabi ng ating pananampalataya, sinasabi ng ating Biblia,
na tayong lahat ay haharap sa paghuhukom. At ano ang basehan ng Diyos sa huling araw sa paghuhukom? Hindi titingnan ng Diyos kung gaano mo na-memorize ang iyong content of the faith, yung nilalaman ng pananampalataya, yung catechism. Hindi titingnan ng Diyos kung ilang rosaryo ang iyong dinasal. Hindi titingnan ng Diyos kung ilang awards ang iyong tinanggap, yung inyong achievements. Hindi titingnan ng Diyos yung iyong posisyon o ano man yung estado nyo sa buhay, yung dami ng pera mo o kung ano pa man. Isang bagay lang ang titingnan ng Diyos, yung pag-ibig sa puso mo. At yung bang pag-ibig sa puso mo ay isinabuhay mo. Yung pananampalataya natin ay makikita sa ating pagmamahal. Bakit? Kasi yung laman ng ating pananampalataya ay Diyos ng pag-ibig. Our faith is in the God who is love. Ano ba yung pagmamahal? Makikita natin yan kay Jesus. Kung paanong ibinigay, inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating lahat. So love is self-giving. Love is service. Love is generosity. Kaya nga dito sa ating gospel, mga kapatid, binibigyan tayo ni Jesus ng isang konkretong halimbawa ng pagmamahal. At yung pagmamahal na yon ay makikita sa ating paglilingkod sa kapwa. Sabi dun sa gospel, lahat ng mga maliligtas, lahat ng pinagpala ng Diyos ay yung mga taong nagmahal. Sapagkat, sabi doon, ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at pinainom, walang damit at inyong dinamtan, nasa bilangguan at may sakit at inyong dinalaw. Sabi nga daw ng mga tao na may mabuting kalooban, Panginoon, kailan naman namin ito ginawa sa iyo? Kailan ka namin nakita at pinaglingkuran ka namin ng ganyan? Ano ang sabi ng Panginoon? Sapagkat kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo sa akin. Yun naman daw masasama, sabi ng Diyos sa kanila, kayo naman, ako'y nagutom, hindi nyo pinakain. Nauhaw, hindi nyo pinainom. Ako'y walang damit, hindi nyo dinamtan. Ako'y nasa bilangguan o may sakit at hindi nyo man lang dinalaw. Sasabihin daw ng mga tao, oh, Panginoon, kailan naman namin kayo nakitang ganyan at hindi namin pinaglingkuran? Pero sabi ng Diyos sa kanila, nung pinagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa mga maliliit na ito, pinagkaitan nyo rin ako. Isang bagay ang tinutukoy ng ating ebanghelyo, na si Jesus ay nasa ating kapwa. At kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa, ginawa natin kay Jesus. At kung ano yung hindi natin ginawa sa ating kapwa, hindi natin ginawa kay Jesus. Kaya magandang suriin natin yung ating sarili. Kung sa bandang huli ng ating buhay, ito yung magiging kriteriya ng Diyos sa paghusga o sa paghuhukom sa ating lahat. Dapat ngayon palang nabubuhay tayo, gawin na natin kung ano ang nararapat. Para bang lumaban tayo sa isang contest, alam natin kung ano ang criteria of judging for judging. Ngayon, alam na natin. Ang kinakailangan natin, gawin natin kung anong dapat gawin. Kung ano yung dapat gawin ng may pagmamahal. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na ang isang tagasunod ni Jesus, ang isang Kristiyano, ay nagmamahal at naglilingkod. Because you cannot love without serving, without giving. Hindi pwedeng ang nagmamahal, walang ginagawa. Hindi yan nagmamahal. Hindi pwedeng ang nagmamahal ay manhid, walang pakialam. Hindi yan nagmamahal. Ang totoong nagmamahal, naglilingkod, nagbibigay, nag-aalay ng sarili. Pero yung mga hindi nagmamahal, walang pakialam yan. Manggagamit lang yan, maninira lang yan. Hindi talaga nagmamahal. Kaya nga magandang tingnan natin mga kapatid yung ating sarili. Kumusta tayo? Tunay ba tayo nagmamahal? Tunay ba tayo naglilingkod? Malapit na naman ang halalan. Marami na namang magpapaasa. Marami na namang manloloko. Marami na naman ang magpapakitang tao na sasabing sila may malasakit sa kapwa. Pero ang totoo, manggagamit lang ng kapwa. Dahil ang totoo,
ay merong masamang hangarin. Kaya nga mga kapatid, magsimula sa ating sarili, sa bawat isa, na tayo ay magmahal. Magmahal ng totoo. At ang nagmamahal, hindi sarili ang inuuna. Hindi sarili ang palaging iniisip. Ang nagmamahal, kapwa ang nangunguna. Kapwa ang palaging iniisip, hindi pan sarili. At siya naglilingkod. At ang tunay na naglilingkod ay nagmamahal. Hindi lahat ng naglilingkod ay nagmamahal. Pero ang lahat ng nagmamahal ay naglilingkod. Kaya nga mga kapatid, mag-umpisa sa ating sarili na sana paglingkuran natin ang Diyos, paglingkuran natin ang kapwa, paglingkuran natin ang ating bayan, paglingkuran natin ang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan, sa pamamagitan ng ating totoo at matibay na pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alam na namin ang batayan ng iyong paghusga sa amin, pag-ibig. Puspusin mo kami na iyong pagmamahal at turuan mo kami na mamuhay sa pag-ibig araw-araw sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.